Para naman po sa mga manonood, dito po kayo sa likod. Patrick, Patrick. Dito po ang mga guest. Ang mga? Guest. Marami sila. Mga kandidato. Hindi niya ang tinker. Hindi nila. Siyempre, ang dinindali mo. Para po sa mga ginagalang natin bisita, para po sa mga ating ginagalang na bisita, yung iba po ay pwede po kayong pumupo dito sa kanan. Magandang gabi po. Ang ganito yung pansin.
Pinakamaliit pa yun. Muli po, paanyaya po sa mga ginagalang nating bisita. Ang upuan po natin ay dito po sa unahan. Pwede pong sa kanan, pwede din pong sa kaliwa. Maraming salamat po. Sa mga manonood naman po, pwede po kayo dito sa mga bangkong sa likuran para mas madali po ninyong makita yung ating projector. Thank you, Sabi. Andito ka. Akala ko walang eminent dito. Bon. Salamat lang. Para po sa ating mga manonood, ang mga kabataan po ng ating parokya ay mag-iikot po sa inyo. Meron po silang ibibigay na isang maliit na papel at isang ballpen. Doon po sa maliit na papel na yon, maaari po ninyong isulat yung mga tanong para po sa ating mga iginagalang na bisita at mga kandidato. Kung maaari po, yung tanong po ay pakisulat at paki-address po sa kanila mismo. Ano po? Pakilagyan po ng pangalan kung kanino po ninyo nais i-address yung inyo pong mga tanong. Ano po? Nag-iikot na po yung ating mga kabataan ng parokya. Maraming salamat po. Ang lahat po ay maaaring magbigay ng kanilang mga tanong. At kung tapos na po at nakapagsulat na po kayo ng mga tanong, pakibulong na lamang po sa basket yung inyong mga katanungan. Ulitin ko po para po sa mga mahal nating manonood, ang mga kabataan po ng parokya ay mag-iikot po. Meron po silang dalang mga maliliit na papel at ballpen. Maaari po ninyong isulat sa mga maliliit na papel po na yun kung ano yung mga tanong na nais po ninyong ibato sa ating mga iginagalang na bisita at mga kandidato. Mangyari lamang po na yung mga tanong po ninyo ay paki-address po ng direkta doon po sa mga kandidato na nais po ninyong tanongin. Maraming salamat po.
bari, magandang gabi po sa inyo lahat. At sa ating mga iba pang bisita na nais manood at makinig para sa palunod-tunod ngayong gabi ay isang gabi at mabayang gabi po sa ating lahat. Papalapit na ang halalan 2025 kung saan 7 mga bagong konsehal at isang mayor at vice mayor na ating ihahalal. Kaya ay tutukayan natin at kikilalanin ang ating electoral candidates from Youth Forum na pinungunahan ng mga kabataang Marinduque. Alam ko na katulad ng marami sa inyo ay excited na rin kayo na mapakinggan ang pananalitan ng ating mga iginagalang na bisita. Pero bago po tayo magsimula, magsitayo po muna ang lahat at dalhin natin ang presensya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panimulang panalangin ni Brother Aaron T. Lagostan. Suwekul. Let us quiet our hearts and place ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, Lord of wisdom and justice, we gather here today as a community, united in faith, hope, and love. We thank you for the gift of life, for the freedom to participate in building our society, and for the opportunity to discern the future of our local leadership. Through this candidate forum, you are the source of all authority and the wellspring of all truth. As we listen to our candidates and reflect on their platforms, we ask you to be at the center of this gathering. May this not only be an exchange of ideas, but a moment of deep reflection on how each of us can contribute to the home of hope. Come, Holy Spirit, Spirit of wisdom and understanding, Spirit of counsel and virtue, come and fill the hearts of your faithful. Be our guide in all discussion, enlighten our minds, so we may distinguish fruit from falsehood, and grant us the courage to choose what is right, even when it is not easy. Send forth your Spirit, O Lord, that our candidates may be instrument of your will, that they may speak with integrity, lead with compassion, and serve with humility. May their intention be pure, their vision can be clear, and their hearts be rooted in a deep desire to uplift the lives of the people they hope to serve. Bless those who organize this forum. May they never bear fruit in a more informed, engaged, and prayerful community. Bless the voters present here, that we may cast our votes not out of the habit, pressure, or self-interest, but with discernment, faith, and a sincere love for our neighbors. Lord, in a world often divided by pride and politics, help us to remember that we are one people under you. Remind us that through leadership mirrors the heart of Good Shepherd, a servant leader who lays down his life for his flock. May this forum be a place of dialogue, not division, of clarity, not confusion. May your peace reign in our hearts throughout this gathering. All this we ask through the intercession of the Blessed Virgin Mary, especially our patron and diocese, Our Lady of Biglang Awa, and through your Son, our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa
individual na naghahangad na manunglok. Sila po yung mga individual na kasama natin ngayon. Mga individual na naghahangad na manunglok sa pwesto sa mga pampublikong posisyon ay malayang maglalahad ng kanilang mga ninanais, pananaw at mga paninindigan. At para po tayo ay formal na i-welcome, sa punto pong ito ay bigyan naman natin ng mas gawang palakpakan Reverend Father Joji N. Mangli, ang purang paroho ng parokya ng Parish Sacred Heart Parish. Sa ating po mga ginagalang, mga at pinagpipitagaan ng mga kandidato ngayong darating na eleksyon ng 2025. Ganun din po sa mga kinatawa ng ating eleksyon ng ating pamahalaan dito sa Public at iba pang eleksyon dito. Sa ating po mga pananampalataya at mamayan ng munisipalidad ng Buwak, magandang gabi po sa inyong lahat. Dapat nung dala ako dito. Sa ngalan po ng kaparian ng mga parokya ng Bayan ng Buwak, ang parokya po ng San Rafael at Arcangel, ang parokya ng Mahal na Birhen ng Mapangangkon ng mga Kristiyano, ang parokya ng Banal na Puso ni Jesus at ang parokya ng Immaculada Concepcion, ay buong puso nagpapasalamat mula po sa ating mga pinagtitipitagan ng mga kandidato sa inyong pong pagbibigay ng pagkakataon o ng panahon, oras, dito po sa ating ginagawa ngayong Candidates Forum. So napakahalaga po ito sapagkat ang mga sandaling ito ay napagandang pagkakataon po para sa inyo upang higit pang mailahad ang inyong mga ilalayon sa inyong pagnanais na makapaglingkod sa ating po mga mamayan po. Ito ay isang magandang bagay din upang higit na maunawaan ng ating mga botante yung at magkaroon ng maayos na pagpapasya, maayos na pagpili sa mga kanilang hinahangad na maging pinuno ng ating pamahalaan, ating lalawigan at ganoon din ang ating munisipalidad. Nawa po ang mga sandaling ito ay pagsumikapan natin na maging makabuluhan, maging makahulugan para po sa ating lahat at nawa alipigin sa ating mga tagapakinig na narito ngayon, nawa po ay magkaroon kayo ng pagkakataon na tunay na makita sino nga ba yung ating napipisil na ilagay sa tungkulin at inaasahan natin makatutugon sa mga pangangailangan ng ating pamayanan at iba't ibang issue ng ating lipunan sa ngayon sa mga darating pang mga panahon. Po, sa inyo pong lahat na narito ngayon, magandang gabi pong muli at welcome po sa ating gawain ng Candidates Forum. Maraming salamat din po, Padre. Tunay po na mapalad tayong mga Marinduqueño dahil bagamat po umalis na ang ating dating obispo at ngayon ay obispo na ng San Pablo, ay nandito pa rin po siya. Kaya sa bahagi pong ito ay mapapakinggan natin ang pagpapaliwanag at mensahe ng dati nating obispo at kasakalukuyang obispo ng Diocese ng San Pablo at chairman ng Commission Social Communication, Most Reverend Marcelino Antonio M. Maralit TV. Ito po tayo tumingin. Kada 3 taon, ang bawat Pilipinong botante, saan man siya galing, ay nasa pantay na katayuan. Ito ang oras kung kailan natin hawak ang kapangyarihang mamili
yung mabubuting pinuno, yung tapat, yung may pakialam, at may totoong puso sa paglilingkod. Pero anong mangyayari kung mali ang ating desisyon? Anong kapalit nito? Noong 2018, kulelang ang Pilipinas sa reading proficiency sa 79 na bansa. Ilang mga tagapag-alaga ng nilikha ng Diyos, tinatawag tayong palaguin, hindi lamang ang ating katawan, hindi pati ang ating isipan at ang espiritu ng bawat bata. Ang edukasyon ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang maiangat ang mga nag-iikahos, mabasag ang kadena ng kahirapan at gampanan ang ating Kristiyanong tungkulin na alagaan ang mga kapatid natin, lalo na yung nasa laylayan. Kapag 80% ng ating mga kabataan ay nahihirapang magbasa, hindi lamang ito kabiguan sa edukasyon. Ito ay panawagan sa ating moralidad na kumilos. Bilang mga Katoliko, naniniwala tayo na bawat bata ay biyaya ng Diyos na may kakayahang baguhin ang mundo. Ngunit, paano nila mapupunan ang kanilang kakayahan kung hindi naman sila bibigyan ng karunungan? Tapagboto ng mga pinunong pinahahalagahan ang edukasyon, sinisiguro natin na ang bawat bata ay makatatanggap hindi lamang ng kalamang pang-akademiko, hindi pati na rin ang pundasyong moral at espiritual upang maging mga responsableng mamamayan at mga tapat na Kristiyano. Ayon sa recent survey, 12.2% o humigit kumulang 3 milyong pamilyang Pilipino ang nakaranas ng kagutuman nitong last quarter. Nakasalalay sa ating desisyon ngayon ang kasagalaan o kasalantan ng ating hapag. Busog ng isang araw, gutom habang buhay. Nawawalan ng 3.5 billion pesos ang ekonomiya araw-araw dahil sa malaking oras na nawawala sa atin dahil sa traffic. Lagpas 1 trilyon ito kada taon. Halagang nagagasto sana sa edukasyon, healthcare at mga bagong infrastruktura. Ang matalino at mabuting pamamahala ang magbabalik sa nawawalang pundong pahayangan ng mga nangangailangan. Edukasyon man, healthcare o serbisyong panglipunan upang makapamuhay sila ng may dignidad. Pumipili rin tayo ng mga leader na magiging unang tutugon lalo sa panahon ng sakuna. Taon-taon, umaabot sa 20 bagyo ang dumadaan sa Pilipinas na nadudulot ng pagbaha, landslide at bilyon-bilyong pisong pinsala. Ang kahandaan ay mahalaga para mailigtas ang buhay at protektahan ng ating mga tahanan. Kailangan natin ng mga pinunong seryoso sa disaster risk reduction. Higit pa sa ating mga mamayan, tayo rin ay tagapangalaga ng nilikha ng Diyos. Alam mo ba na nawawalan ang Pilipinas ng humigit kumulang 47,000 hektarya ng kagubatan bawat taon? Kasing laki ng Maynila ang nawawalang gubat kada taon. Kailangan natin ng mga pinunong magpoprotekta sa ating likas na yaman at lalaban sa epekto ng climate change. Anong magagawa natin? Sa darating na ika-12 ng Mayo, taong 2025, nasa atin na ang pagpili, desisyong puhubo sa ating kinabukasan. Sa darating na halalan, bumoto tayo hindi lamang gamit ang isipan, kundi pati ang puso. Kailangan natin pumili ng mga pinunong may galing sa pamamahala, may integridad at kakayahan, may disiplinang gagabay sa atin sa pagbabago. Sa parating na halalan, alalahanin ang ating boto ay ang ating dedikasyon sa mapayapang kinabukasan. Kailangan natin ng mga mamumulong may pakialam sa kalagayan natin na gagawa ng makabuluhang kontribusyon sa mga serbisyong panlipunan, gaya na rin ang edukasyon, healthcare, utilities at ating mga infrastruktura. Mga pinunong alam sa pagbuti ng literacy, susunod din ang ating economic growth na sa pagiging consistent ng political system
Yayabong din ang mga investments. At sa pag-ayos ng ating mga kalsada at infrastruktura, susulong ang ating kaunlaran. Ang pagboto ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang matatanggap mo. Ito ay investment sa buhay ng ating mga anak, apo, at mga parating pang mga henerasyon. Kapag bumoto tayo ng may integridad, hindi lamang tayo nagiging mabubuting mamayan, kundi mabubuting alagad din ng Diyos. Naghahanap tayo ng mga pinunong pinahangat, pinagkakaisa, at pinoprotektahan tayo. Gumagawa ng mga desisyong kaugnay ng ating paniniwala sa Diyos, pag-asa at pagmamahal. Bumoto para sa kinabukasan. Bumoto para sa bansa. When we vote with integrity, we're not only fulfilling our duty as citizens, but also stewards of God's guidance. We seek leaders who will uplift, unite, and protect, making choices that resonate with the principles of faith, hope, and love. Vote for the future. Vote for our nation. Maraming salamat po, Bishop, sa patuloy na paggabay at laging pagsuporta sa Diocese ng Buwak, Marinduque. Bilang isang kabataan, napakaraming tanong na namumusa sa mga isipan kung bakit nga ba magulo, miserable, ang madalas na nangyari sa ating lipunan sa Pilipinas. At marami tayong tanong kung sino nga ba ang tunay na leader ang may pakialam sa lahat ng nangyayari sa atin. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pangarap na bigyang sagot ang mga simpleng tanong sa isip ng simpleng kabataan. Ang mga tanong na ito ay tumutukoy sa kasalukuyang pangyayari at karanasan sa ating lipunan na kadalasan ay mayroong malaking epekto sa kanila. Kung kaya't pangunguna ng Diocesan Youth Commission ay nabuo ang gawain ito. Pinasimulan sa isang pagpupulong at pagpaplano. Bumuo ng isang tema mula sa pagdiriwang ng taon, Hubelyo, at idinagdag ang konsepto mula sa dokumento para sa mga kabataan ng Santo Papa Francisco, Christus Vivit. Sa huli ay napagkaisahan ang isang temang ito, Young People Agents of Positive Change. Dahil sa pagnanais na maisumatuparan, napagpasyahan na ito ay ilahad sa buong kaparian ng diocese upang magkaroon ng mas malinaw na perspektibo at naaayon sa paggabay. Nakatanggap naman ito ng positibong pagsang-ayon, subalit hindi lamang ito naging gawain ng mga kabataan. Napagpasyahan na ito ay maging isang pang-diocesang gawain na naglalayong ang bawat sektor kaisa sa halikain ng programa. Sa makatuwid, ito ay isang gawain na kaugnay ang Commission on Public Affairs ng Diocesan Youth Commission at Parish Pastoral Council ng bawat parokya. Isang malaking bahagi ng gawain ito ay ang pakikiisa ng mahigit 2,500 or 2,500 na mga kabataan ng buong probinsya. Opo, nag-ikot po kami. Lahat po ng barangay ay bumaba po kami. Lahat ng mga kabataan ay pinagsagot po namin ng survey. Nagsagawa ng isang malawakang survey para malaman ang pananaw, pangangailangan at pinapangarap ng bawat isa. Sa bahagi pong ito ay hayaan ninyong ilahad namin sa inyo ang naging resulta ng isinagawa po naming survey. Palakpakan po natin si Reverend Father Ian Aritardo na manguna po sa presentation of survey. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nakakatuwang makita ang mga talagang masigasig na natuto sa mga aambaang oras na ito sa pagkakataong ito upang higit na makapili ng isang talagang dedikadong magdadala ng pagbabago at kaunlaran sa ating bansa. At pinagpapasalamat natin siyempre magsimula yung lahat ng kabataan. Tayo na po yung lahat ng mga kabataan. Tayo na. Yan, palapakan natin po sila. Dahil sila ay mga agents ng positive change na dahil sa kanila ay narating natin ito.
magsiuna kayo. Tunay nga po, tayo ay mga manlalakbay ng pag-asa at ito nga po yung ating inaasahan ngayon o yung ating loob na mayroong magiging bago sa pagkakataon ito. Kaya niyo po i-present ako sa inyo yung survey results from young individuals and their perspective on the important issues and preparation for the 2025 election. Mayroon pong 7 issues and concern na may binigyan ng pansin ng ating mga kabataan. Una, yung pinahayag na ng ating minamahal na Santo Papa, minamahal nating obispo, si Bishop Juni, ang edukasyon. No? Out of 2,500 na mga respondents, binigyan nila ng halaga, una, ang scholarship program na nagkaroon ng 48%, 1,298 respondents na mga kabataan. Nakikita nila ng mga kabataan natin mahalaga ang edukasyon. Pero hindi sapat sa mga magulang nila ang mga kita na mayroon sila. Kaya umaasa ang ating mga pinamahal na kabataan na susuportahan ng ating mga naghahangad sa posisyon yung scholarship program ng ating munisipalidad na ito, ng ating bayan ito. Pangalawa, infrastructure ay yung pagtatayo ng mga classrooms and facilities para pa rin sa edukasyon, lalo na sa mga liblib na lugar. Pangarap yun ng mga kababayan natin. Kaya nag-rank as mayroong 26%, 699 respondents ang nagbigay halaga doon sa kahalagahan ng mga higit na dagdag ng mga pasilidad tulad ng classroom. Pangatlo ay yung sports, financial support and incentives. Marami sa ating mga kabataan may kakayanan, lalo na pagdating sa larangan ng pagpalakasan. Pero nangangarap din silang ito'y makaunlad sa pamamagitan din ng suportang magagawa ng ating pamahalaan sa kanila. At panghuli, yung access sa internet and technological resources na nakikita natin dito sa Hawakan. No? Upang higit pa na nila pagyaman ng kanilang mga kakayanan sa tulong ng internet. Pangalawa, binigyan pansin ang halaga ng kapaligiran o ng kalikasan. Okay? Yan. Narinig ko po, nagmuna sa mga kabataan, tingnan nyo yung ganda ng concern nila. At alin yun, solid waste management. Nakikita ng mga kabataan marumi ang ating paligid ngayon. Kaya sana, mga minamahal na mga kandidato, yan po, mayroon silang pagkabalasakit sa kapaligiran malinis. Kaya mayroong 886 na respondents na mayroong 35% na kabataang nagmamalasakit para sa kalinisan ng ating paligid. Pangalawa, nakikita rin ng ating mga kabataan yung kondisyon ng ating kalikasan, climate emergency at environmental conservation. Yung panahon na mayroon tayo ngayon, yung climate change o yung climate emergency na sa ngayon, na dapat natin bigyan ng pansin. 690, 25% yung nagbigay ng kanilang pagsang-ayon na dapat bigyan ito ng halaga. Pangatlo ay yung mga issues ng road widening at coastal road development. Nagtatanong din sila sa mga ganitong issue sa ating paligid ngayon. Yung halaga sa isay ng mga ganitong kalsada at ilang pang mga infrastruktura na talagang kailangan. At pang-apat, yung mining and quarrying, laging concerned din sila doon sa ating pagpipita, magiging yung mga pagkasalanta ng ating ilog dahil doon sa mga quarrying na ginagawa dito. Pangatlo, na binigyan ng pansin ng ating mga kabataan ay ang malusog na pangangatawan, yung kalusugan. Tingnan nyo nga po yung inyong mga katabi. Okay. Ano yung mga natin nakikita ng mga kabataan natin sa ngayon? Una, access to and availability of healthcare services tulad ng ambulance, medicine, financial aid. Ganun yung kumbagay security na hinahangad ng ating mga kabataan pagdating sa bahagi ng kalusugan ng pangkatawan. At mayroong 765 na nagbigay ng kanilang pagsang-ayon na dapat tumunahin. Pangalawa ay yung mental health. Alam natin ang mga kabataan natin, yung vulnerability na mayroon ng kabataan natin pagdating sa kalusugang pangkaisipan, no? Na nangangailangan ng matinding pagbibigay ng halaga, pansin. Pangatlo, magkaroon din ng programa kung paano itong teenage pregnancy ay
ay mabibigyan ng lunas, may iwasan. Kaya mayroong 563 na sumagot at 21% noong kabuhang respondents. Pang-apat, additional facilities and health equipment. At pang-lima, yung additional health experts or professionals na pwedeng lapitan para sa ating mga kabataan. Pang-apat, binigyan din ng pansin ang issue tungkol sa ekonomiya at ano yung nakita nila para sa kanilang view bilang mga kabataan. Work opportunities para sa senior high school graduates and out of school youth na mga kabataan natin. Sila nais na magtrabaho, nakikita natin yung halaga noong pangangailangan tungkol sa mga magtatawid sa kahirapan ng buhay. Pangalawang binigyan ng pansin ay pagbibigay ng permanenteng trabaho versus contractualization. Alam natin yung mga kontrata, yung mga contractual, mas binibigyan nila yung pansin ay yung permanenteng trabaho. Pangatlo, pagkakaroon ng programang pangkabuhayan, ng mga livelihood program. Pang-apat, mataas na presyo ng mga bilihin. Yan, mahal ng isda, mahal ang mahal ang bawang, sibuyas, kung ano-ano pa. At pang-lima, yung food security. Pang-lima, na binigyan ng concern ng mga kabataan ay ang politika sa kasalukuyan nating panahon. Una nilang concern ay ang alin, bigyan ng pansin ang korupsyon at pansariling interes. Nakikita ng ating mga kabataan, ito isa sa mga nagiging dahilan ng ating kahirapan sa kasalukuyan. Ang korupsyon at ang mga pansariling interes. Pangalawa, vote buying. Yung vote buying pa rin, lagana pa rin. Sana'y tangkilikin kayo mga minamahal na kandidato, hindi dahil doon, kundi dahil pinahalagan kayo sa inyong mga kakayanan, sa inyong kakayanan. Pangatlo, political dynasty. Tingnan niyo po, parang ang nagiging sabi na nagiging negosyo na at ito'y nagiging daan upang para sa pansarili sa pamilya at kung ano pa yung malawakang nepotism, mismo, pagtangkiling ng kanila lamang mga anak, nawawalan ng halaga ang lahat. Pang-apat, pagbuha ng porsyento mula sa mga proyekto. SOP. Sana'y aware po tayong lahat doon, mga minamahal, hindi lang ang ating mga kabataan, kundi sa mga percentage na mayroon dapat na malaking halaga na dapat ay sa proyekto na wala ng dawas, na wala ng bawas. Pag-anim na concern at issue na nais bigyan ng pansin ng mga kabataan ay ang sports, kalagayan ng issue ng pangkalakasan ng mga kabataan. Sabi nila, bigyan ng pinansyal na suporta, incentives ang mga manlalaro. Pangalawa, infrastructure, sports facilities, and equipment. Yung mga lugar na kung saan sila mga kapag-relax, mga kapag-exercise, bibigyan ng kaayusan kanilang kalusugan, yung kanilang physical na pangatawan, maging kanilang mental na kalusugan. Pang-atatlo, pagbibigay ng daan sa mga iba pang larangan ng sports at pang-apat, tuloy-tuloy na programa at trainings. At panghuli, ang tungkol sa kultura, una, binigyan ng pansin ng mga kabataan ang pagpapanatili at pag-iingat ng mga kultura at tradisyon. Nakakatuwa itong mga kabataan ito, ayaw nilang mawala kung ano yung pagkakakilala natin bilang mga Marinduqueño, bilang mga Buwaqueño, yung mga kultura na mayroon tayo na dapat nating pahalagahan. Pangalawa, pag-promotion ng culture and tradition. At panghuli, binigyan din ng pansin nila yung sustainable and responsible tourism. Nakaalisabay noong mga kultura at pinahalagahan yung pagkapulan ng turismo na mayroong makiingat sa ating kultura at bagay sa ating paligid. Kaya salamat po doon sa ilang mga concern na ito na umaayon sa binigay din mga pagkapaliwanag ng ating minamahal ng ating obispo, Bishop Tony. Mangarap tayo para sa ating kinabukasan. Mangarap tayo para sa ating bayan. At salamat tayong lahat ngayong mga manlalakbay. Salamat sa mga kabataan talagang positibong naghahangad at hindi ng pagbabago. At sana tayo magkatulungan sa parting ito.
Muli po, sa ngalan ni Father Rubin Pigribaldo, na Director ng Provision of Youth, kami po nagpapasalamat sa inyong partisipasyon sa gabi. Muli po, magandang gabi sa inyo. Maraming salamat po, Father Ian, sa pag-present po ng isinagawang survey ng mga kabataan. Ang Candidates Forum ay isang non-partisan event na nagsasabuhay ng isang pantay na pagtingin sa bawat politiko na mabigyan ang bawat isa ng isang patas na pagkakataong pailahad ang kanilang mga ninanais para sa isang mas magandang bukas. Ito rin ay naglalayong makilala natin ang bawat politiko, ang kanilang personalidad at marinig natin ang kanilang mga naging karanasan bilang isang lingkod bayan at mga nagnanais na maging lingkod bayan. Naglalayo rin ito na mapakinggan natin ang mga plataforma ng bawat isa. Maririnig at malalaman natin kung ano ang kanilang posisyon at hanggang saan ang kanilang paninindigan sa bawat usapin na mayroon tayo ngayon sa ating bansa, probinsya at sariling bayan. Maririnig rin natin ang kanilang matalinong pananaw at posisyon sa mga ito. Sila ay mananatiling nakaugat sa kung ano ang kanilang ipinaglalaban bilang mga kinakatawan ng taong bayan. Sa huli, ito ay isang pangkalahatang gawain sa loob ng isang demokratikong proseso na naghihikayat sa bawat isa na kilalanin, makinig at masusing pag-aralan ang kanilang mga narinig at nalaman upang ang bawat isa ay maging bahagi sa pag-ukit ng ating lipunan na puno ng pag-asa. Pag-asa para sa isang bukas na mananatiling naglalakbay ng may pag-asa at pananalig ng buong may kapal. Hindi lamang po ang boses ng mga iginagalang nating kandidato ang ating mapapakinggan. Sa punto pong ito ay mapapakinggan din natin ang mensahe ng ating Municipal Comelec Officer, Sir Christopher Ola Olimpia. Palakpakan po natin. Good evening po sa lahat. Good evening of course sa ating OIC Diocese Administrators, Reverend Father Esplana, sa lahat ng mga kasamang parian dito sa ating activity. Magandang gabi po. Gusto ko rin i-acknowledge yung ating Chief of Police na nandito rin para sa activity, si Police Major Argent Padilla. Magandang gabi sa lahat po ng mga kandidato. Magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat ng Boqueños at mga nanonood po. Magandang gabi po sa ating lahat. 19 days na lang po at magboboto na tayo para sa darating na May 12, 2025 national and local elections. So kanina inilahan po ng ating taga-bahayan, taga-talumpati, ang contested position po ng WAC ay 1 municipal mayor, 1 municipal vice mayor, at 8 sangguniang bayan members. So, i-correct lang po kanina nabanggit na 8 sangguniang bayan members po. So, para sa mga kandidato, siguro ang aking mensahe na lang po is let us be stringent enough to comply and to obey all the rules and regulations pertaining to fair elections. At para naman po sa mga botante natin na nanonood dito at nanonood sa ating social media, I will borrow the lines na minention ni Bishop Maraming kanina. Sa pagboto natin ngayong May 12, hindi lamang natin gagamitin ang ating isip, pati ang ating puso. Yun po. Kasi we believe the Commission of Elections, together with all the deputized agencies, now we believe that honest elections comes from our heart. So, umpisa na po natin yan sa pagboto natin sa May 12 ng wisely po. Kasi kagaya nga na nasabit ng ating putihing bishop na nakasalalay sa ating lahat ng botante, sa ating 38,627 registered voters ng WAC, ang pagboto po at kung sino po ang mahahalal ngayon sa darating na May 12. Yun lamang po, maraming pong salamat
At sana po ay ating suportahan ang mga ganitong gawain. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng kandidato na nandito po ngayong gabi. Maraming salamat po at magandang gabi po. Maraming salamat din po, sir. Ngayon naman po ay nadama na tayo sa tampok na bahagi sa gawain ito. Ang bawat isa ay binibigyan ng 2 minuto para magsalita upang maipakilala ang kanilang sarili at maihayag ang layunin ng kanilang pagtakbo sa halalan. Tayo po ay magsisimula sa mga konsihal, sa vice mayor at sa mayor. Ulitin ko po, 2 minuto po para sa bawat kandidato. Maaari na po tayong magsimula. May mga youth po sa gilid ninyo. Sila po ang magbibigay sa inyo ng mikropono. Baka may mga iba pa pong kandidato dyan mula po sa provincial level. Kayo po ay inaanyayahan po dito sa unahan. Maaari po kayong lumapit po, mga kandidato po sa provincial level po. Tayo po ay magsisimula sa mga humahangad na konsihal. Kasunod po ay mga vice mayor and then mayor. 2 minuto po. Bayan ng Buwak, magandang gabi po sa ating lahat. Gising pa ba? Gatas Mascareñas po, ang inyong nasa harapan. Nasa Team Deyosa po, mahal namin kayo. Ako po si Gatas Mascareñas, dating SK President noong taong 2010 hanggang 2013. Ating pong tinignan at pinaglaban na bawal ang mina dito sa ating bayan ng Buwak. Ating pong ipinaglaban na bawal ang mina dito at ating tinutulan na ang muling pagbubukas ng pagmimina dito sa bayan ng Buwak, lalo na dito sa ating bayan ng Buwak. Upang sa gayon, meron pang susunod na, meron pang makikitang magandang kalikasan ang ating susunod na salinlahi. Pangalawa po ay ang ating kalusugan. Nais po natin protektahan, pangalagaan dito po sa Team Deyosa Caballes. Kalusugan nyo, abantayan namin. At susunod po dyan, kapag kayo po ay nagkaroon ng karamdaman, libreng gamot po, ahatid po ng Team Deyosa Caballes. At bilang ako din po ay naging atletang Buwakenyo, nais po natin na muling palakasin, muling pasiglagin pa ang sports program dito sa ating bayan ng Buwak. Itong nakaraang December lamang po, nasaksihan ng bayan ng Buwak ang isa sa pinakamalaki at pinakamasayang palaro na hinatid sa atin ng Team Deyosa Caballes. Kaya po, kapag tayo po ay nahalal, atin pong titingnan, bubusisiin muli ang programang pangpalakasan upang sa gayon, maliit pa lamang ang ating mga anak, nasa elementarya pa lamang, patungong high school, ay makita na natin at maprotektahan, maninampang muli at mahasa ang kanilang mga talento upang sa gayon kapag sila'y naging college, maging ticket nila ito sa mas maganda, mas mataas na paaralan doon po sa Maynila. Malay po natin meron pang sumunod na isang AJ Madrigal na magataas ng bandera ng ating bayan. At bilang kapuli po, si Gatas Mascareñas po ay nakapagtapos ng pag-aaral ng Financial Management. Pondo ng bayan, abantayan po namin para sa ating lahat. Muli po, maraming salamat Gatas Mascareñas ng Secretary sa Balanda. Next po. Next po. Ang susundin na lamang po natin ay yung inyong pong numbering para alam po ninyo kung ano po ang ating pagkakasunod-sunod. Ano po, para hindi din po tayo makakain ng oras. Ano po, kung ano po yung number ninyo sa balota, yun po ang ating susundin. Ano po, maraming salamat po. Taas mo na rin. Taas mo na rin. Sir Almadin Flor. Ma'am.
Flor Almadin from Barangay Balaling. Punong barangay mula pa noong 2013 hanggang 2015. Kasalukuyang punong barangay pa rin po ako ngayon. Siguro masasabi ko, sa tagal ko po nagserbisyo sa aking barangay, ramdam ko po yung mga problema ng aking mamamayan na hindi po kami naririnig sa ating pong gobyerno. Ang ating pong pangunahing gagawin, ito po ang talagang gusto kong magawa, ang ating pong sektor ng ating mga PWDs. Ang ating pong mga PWDs ay wala pong tumitindig para sa kanila. Wala po silang natatanggap na medical assistance para sa kanilang mga kapansanan. Kulang din po sila sa mga tulong na nanggagaling sa ating gobyerno, na sana po ang ating pong mga PWD ay bigyan ng maiangat ang kanilang buhay. Hindi yung sa tingin natin ay wala na silang magawa. Mabigyan po sila ng pag-asa, mabigyan po sila ng tulong, at yung mga nangangailangan po ng medical equipment, sana po ay mabigyan sila ng pansin dahil kulang na kulang po ang aming pondo sa aming barangay, kaya sana sa ating gobyerno, mabigyan po ito ng pansin. At ang ating po mga solo parent, nag-iisa silang gumagabay sa kanilang mga anak. Ramdam ko po ang sakit kasi nakikita ko sa aking mga kabarangay na ang aking mga kabarangay ay nag-iisa sa kanilang pagtaguyod sa kanilang mga anak. Sana din po sila mabigyan man lang ng trabaho, mabigyan ng maliit na negosyo. Yun po ang gusto ko sanang magawa. Yun ang gusto ko pong mabigyan ng pansin. Maraming salamat po, Flor Almadin po. Magsiservisyo po sa inyo ng puso, may puso at may malasakit po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Bugarin Marihit. Bugarin, Mr. Bugarin po. Miss or Mr. Sir Di Chavez Salte. Magandang gabi mga buwa, taga-buwa. Ako po ay si Santi Di Chavez, taga-Bambangalon, taga-buwa mismo, na talagang babantayan po natin ngayon ang teknolohiya. Kami po ay Team De Diosa Caballes ay handang-handa na, at ang teknolohiya ay dinudulot at isasabay natin sa pag-unlad ng Buwakenyo ay babantayan natin. Oo, nandito na yung technology natin na talaga namang dapat nating isabay sa pag-unlad ng ating bayan. Hindi lang lahat ng technology ay nakakatulong sa bayan o sa bawat individual. Kailangan din bantayan natin yung mga technology na mabantayan natin upang ito ay ma-isolate natin sa mga kabataan. Dapat po natin bigyan ito ng pansin dahil hindi lahat ng modernong teknolohiya ay napapakinabangan. Dapat mabantayan po natin ito upang ang makikinabang dapat ay yung talagang dapat makinabang. Tulad po ng ating bayan ng Buwak, kailangan isabay natin yung modernong teknolohiya. Katulad na lang halimbawa po ng pag-renew ng mga business permit natin. Kailangan may isang table na nandiyan lahat, isang departamento magkakasama para mga nag-renew ng business natin ay isang upuan na lamang. Dapat po ay tutukan natin ito sa pamamagitan ng isang magandang teknolohiya. Kaya po natin yung papadali ang bawat pagproseso ng bawat business natin. Yun lamang po, Santi Di Chavez po. Number 3 po ako. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pasensya na po, medyo balik-balik pang magsalita. Pero ito isa una lang po. Pangako po, hindi po kayo magsisisi. Maraming salamat po. Konsehal Eclipse Aling Maling. Hello. Magandang gabi po sa ating kaparian, sa lahat ng Buwakenyo. Ako po si Aling Maling Eclipse, anak ng Ilaya. Ako po yung may tagline na alis ng serbisyo. Ako po ay nandito sa inyong harapan. Ako po ay may plataforma ng 4K. Kalikasan. Sa kalikasan po, sisiguraduhin natin na ang ating kalikasan ay mapangalagaan. Noong una pa man po, hindi pa po ako tumatakbo. May mga
na po kami na Nara at Mahogany dahil ayaw po namin ng baha dito sa ating kabayanan. Sisiguraduhin din po natin na mapaganda ang waste management dito sa atin sa buwak. Gagawa po tayo ng mga ordinansa na makakatulong upang ang ating buwak ay maging malinis. Naniniwala po ako na kapag ang bayan ay malinis, ay malapit po sa kaunlaran. Sa kalusugan naman po, ako po ay graduate ng nurse. Sigurado pong makakatulong ako sa kalusugan at meron din po akong kapatid na doktor. Ito po ay aming tututukan. Ang kalusugan po, gagawa po tayo ng ordinansa na makakatulong upang mabigyan ng kaalaman ang bawat barangay dito sa ating bayan. Kaalaman po ang kailangan ng ating bayan. Dahil doon po, mas dadami ang magtutulungan upang malunasan ang problema sa kalusugan. Sa kabataan po, bibigyan din natin ang kabataan. Isusulong din po natin ang sports sa kabataan upang makaiwas po sila sa droga. Ang sports po ay isang libangan na makakaiwas sa kabataan sa droga at ang tututukan po natin ay kabuhayan. 15 years na po, 18 years na po akong nagninegosyo. Salat na salat po sa kabuhayan ng ating bayan. Ang mga ordinansang gagawin po natin ay patungkol sa kabuhayan at magbibigay po tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng mga livelihood. Sa livelihood po, dito po ay matututo ang ating kababayan upang magkaroon sila ng kaalaman. Maraming salamat po. Ali Maling Eclipse po, number 4 sa Balota. For our next Consial, Festive Joel. Magandang gabi sa lahat. Bakit ako nandito? Bakit ako nasa harap ng inyo? Bakit ako nagsalita? Dahil kung bakit ito yung aking programa para sa inyo lahat. Bakit? Ano ibig sabihin ito? Barangay Empowerment, ibig sabihin, bigyan natin ng training lahat ng front tigers para makapagbigay ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Agrikultura. Bakit agrikultura? Kasi ang agrikultura ay unang pangunahin pinapatakatawan dito sa ating bayan. Pangatlo, kalusugan. Bakit? Kasi ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Edukasyon. Bilang SPTA President ng 2 taon sa Don Luis, tayo ay nakakita ano ang nangyayari sa ating mga kabataan. Bigyan natin ng dahilan para sila'y ganahan mag-aral. Bigyan natin ng tulong lalo tayo mga nasali sa academic competition. Dahil nang hindi na maghahanap ng pondo, pamasahe, yung mga magulang para lamang masamahin. Yung turismo, bakit natin kailangan po na rin ang turismo? Kasi pag turismo, may trabaho. Ngayon, bakit kailangan paunlarin lahat ng itong 5? Bakit si Joel Westin? Dahil pag nasagot itong bakit na ito, meron Joel, ano yung Joel? Jobs, opportunities, employment, and labor. Ngayon po, ako ay napagmalaki ko na ako ay galing sa Immaculate Conception College. At ang aking laging pananaw, in-issue sa PNK Timor Domini. The beginning of the fear of God is the beginning of wisdom. Muli po, ang tagumpay ay nasa inyong kamay. Bakit? Kasi yung 5 daliri ninyo, yan po yung number ko. Huwag niyo po ang kalimutan. Number 5 na Balota, Joel Westin. For our next voice, Consial Izuli Percival. Maganda nga po po. Maganda nga po sa ating mga kapalian, ang ating mga taga-Comelec, ang ating municipal police. Maganda nga po sa inyo lang. Ito po ang yung dating Christian Paris ulit ay bumabalik sa ating sa bayan ng buwang pagkakonsyan. Tayo po ay nalagda kaya pinagbabawal ang paggamit ng mga plastic. Ako po ang motor doon. Hindi ko lang ngayon kung talagang natutupad na ulit. Meron din po tayong programa na pagbigay po tayo ng 20 barangay ng ating kalidad na baboy. Yan po ang itututunan ng mga kalusugan. Sapagkat na mga pinangangampanya, may isa pa ko nakita ang pamilya. Nag-aantay na lang ang lubog ng araw para siya mamatay. Dapat niya po unahin natin ang kalusugan. Ngayon po, ang aming Team de Luz ng Caballes ay humihiling na isip at inyong ibuto. Ang Team de Luz ang sinasabi po namin, bagong buwan, de Luz ng Caballes agad sana mamamayan muna saka mamayanan.
This way sa Jose Jacinto Francis. Sa mga nagtatanong kung sino po ba si Kuya Isko Jacinto at anong magagawa niya para sa bayan ng Buwak. Ako po ang panganay na anak ng ating mayora. Ako po'y nakapagtapos ng aking pag-aaral sa Colegio de San Juan de Letran under Business Management po. Sa kasalukuyan po, ako po ang presidente ng incoming corporation. Kaya naman po, pagdating sa pagninegosyo, tayo may konti ng kaalaman. Pagdating naman po sa serbisyo publiko, tayo may konti karanasan. Ang panahon po ng ating Governor Bong ngayon ay kasama na po tayong ikot sa buong kalawigan. At syempre po, ang malay po, magaling natin kayo ah! Kaya hindi ko tayo nakatapay sa mga kanyang programa. Kaya kung ako ay mabibigyan nyo, tututukan ko po sana ang tatlong aspeto. Una-una po ang edukasyon. Alam naman po natin na meron na po tayong scholarship program. Pero nais ko po itong palawigin. Dahil naniniwala po ako, marami pa tayong deserving ng kababayan na dapat makakuha ng benepisyo ito. At syempre po, nagiging po natin kapag hindi ka malimutan ni Kuya Isko. Gusto ko po mabigyan sila ng mga libreng school supplies. Preschool to grade 2. Pero alam na po natin, mahirap makahagilap ng pondo. Pero baka mawalang pondo, kami po ng aming pamilya at magbibigay nito. Simula kayong masukat! Ayaw po, ang kalusugan, tandaan niyo pong lahat, ang kalusugan ay isang pong karapatan at hindi ito pribileyo. Kaya nararapat na po na tayong lahat ay nakakakuha ng sapat na pangangalaga sa ating gobyerno. Kaya sa Team Carry On, sisikapin po namin na kompleto ang pagamutan at kompleto ang kagamitan sa lahat ng barangay health center. Ang uniya po, ang kabuhayan, ang buwak po. Gano'n po ba tayo ngayon? Medyo may kabastusan? Huwag po gano'n. Tapos, di ba? Kaya naman po, pagdating sa kabuhayan, gagawin po natin business break niya po. Kahit maraming negosyo, maraming trabaho. Kaya kasama po namin sa Team Carry On, ang Vice Mayor nyo, ang Vice Mayor ko, ang Vice Mayor kay Disublado, Kuya Mark Senyo. At ang malapit din kayo, Mayor Ivy de la Cruz kayo. Hindi marunong manira, hindi puro salita. Lahat ang mga ko, ginagawa. For our next is Akosia Hinang Makoy. Isang kabataang araw po, bayan ng Buwak. YOLO. 4 na letra. You only live once. Isang beses lang po tayo dadaan sa mundong ito. At ako po, bilang Inokonsel Makoy, ay hindi ko po hahayaan na ang pagkakataong ibinigay ninyo sa akin ay sasayangin ko po. Kaya po, sa loob po ng 2 termino ng ating tapat na pamamahala, tayo po ay nanindigan sa ating prinsipyo, sa ating kakayanan, na tayo po ay gagawa ng tama at tayo po ay makikipaglaban sa kung ano ang mabuti. Binigyan po ninyo ako ng pagkakataon taong 2019 bilang inyong maging konsehal. Isa sa pinakabatang konsehal na hanahalan po ng eleksyon iyon. Nagpatuloy at muli po ninyong pinagkatiwalaan taong 2022 at naging isa sa pinakabatang halang opisyal ng ating lalawigan. Kaya hindi ko po iyon sinayang. Sa loob po ng 2 termino, nakapagpanukala po tayo, naging kasamang tagapanukala at nagtaguyod po ng 64 na ordinansa at mahigit 300 resolusyon. Na wala pong ibang inisip kundi ang interes ng ating mga kababayan. At sa pagkakataon po ito, wala po akong nais ibigay na pangako sa inyo na aking paggagawin sa aking magiging ikatlo at huling termino. Ang nais ko pong ibigay sa inyo ay ang aking mga nagawa na. Ang aking napatunayan sa loob po ng 2 termino bilang inyong konsehal. Kung dati po, ang scholarship program sa grade 11 at grade 12 ay nabibigay lang sa mga malalayong barangay. Ngayon po, ang 61 barangay ng bayan ng Buwak ay pwede na po makapag-apply sa grade 11 at grade 12 scholar. At marami pa po akong ibabahagi sa mga susunod pong pagkakataon. Muli po,
And for our next konsehal, Nagria Gary. Isang magandang gabi, mahal namin mga tagabuhat! Ako po si Gary Lahirit Nagria ng Barangay Daig. Isang negosyante, isang eksperto pagdating sa infrastructure and development. Yan po ang ating magiging ticket kung tayo po ay papagkatiwalaan ng ating mahal na mga tagabuhat dito sa ating munisipyo. Sisikapin po natin na lahat ng sentimo na ipapatupad natin pagdating sa infrastruktura ay talagang magiging dekalidad ng mga proyekto. Aalamin po natin ang mga problema ng bawat barangay pagdating sa mundo ng infrastruktura at yan po yung ating magiging ticket. Kapag po nalaman na natin yung mga infrastructure projects na kakailangan ng ating mga barangay, yan po ay tututukan natin na maipatupad na may standard na quality. Mula po sa bidding hanggang sa implementation, gagawa po tayo ng mga hakbangin at mga resolusyon na dadagdag upang maglagay po ng safeguard para po mabantayan yung lahat mula sa isang sentimo. May patupad talaga yung gusali, may patupad yung mga line canal, patubig, kalsada, mga building. Gusto po natin ay dekalidad ng mga proyekto upang ito po ay tumagal at mapakinabangan ng mahabang panahon. Maraming salamat po. Gary Lahirit po, number 9. Maraming salamat po. Next po is Konsehal Layla Isito. Birthday po sa Balota, Sito Layla, ang inyong lingkod, isang makasaysayan at mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Makasaysayan sapagkat nasa inyong pong mga kamay ang kapangyarihan na pumili kung sino ang dapat manunguna dito sa ating bayan. Ang inyong karapatan na inyong pagkakatiwala sa lahat ng mga kumakandidato na nasa inyong harapan. Si Sito Layla po ay marami na po ordinansa na isa ipatupad, na iakda mga ordinansa, mga batas na tumutugo sa pangailangan ng ating mamamayan, particular sa ating mga senior citizens, kabataan at scholarship ng ating bayan. Dito rin po pagtutunan natin ang pansin ang sektor ng agrikultura na kung saan nawawalan na ng interes ang ating mga magsasaka dahil kulang ang ayuda galing sa ating gobyerno. Higayatin natin sila na bumalik ka, tunayan ang ating scholarship and sending ordinance ipapatupad na lamang ay kailangan ang ating mga estudyante na mag-aabil nito ay ang kurso kukunin ang magsasaka at ang pag-ingisda. Sila po ay makakatanggap ng 24,000 pesos sa loob ng isang taon. Kaya palakasin po naman natin, alam naman natin ang food security. Isa rin po sa tututukan din natin ay huwag nating limusan ang awa ng ating mga kababayan. Tapos limusan po at bigyan natin sila ng pag-asa para mabuhay at kumita. Kaya ang ating livelihood program na ipapatupad na lamang, ang ating ordinansa na sa batas na ay ipapatupad na lamang kung para ang ating mga gustong kumita at mga pagnegosyo ay meron silang pagkakitaan para sa kanilang pamilya. Muli po, si Sito Layla sa darating na Mayo, si Sito Layla po ay isang salita, may paninindigan, tunay na kaibigan, hindi lang panahon ng halalan. Makakasa po kayo, Sito Layla, yung lingkod. Maraming salamat po. For our next discussion, Mabuhay Wilson. Magandang gabi po, bayan ng Buwak. Ako po, si Wilson Tituel Mabuti, na kasalukuyang naninirahan sa barangay ng Bunganay. Si Tito Wilson Mabuti po ay inyo na rin minahal, pinagkatiwalaan bilang maging isang konsyal at pangbabatas ng bayan ng Buwak. Si Tito Wilson Mabuti po ay nakapag-akda ng mga ordinansa at resolusyon. At sa katunayan po, si Tito Wilson Mabuti po ay mayroong isang ordinansa na hanggang sa kasalukuyan ay pinapatupad ng ating pamahalaang bayan. Si Tito Wilson din po ay nagpaplano na kung inyo pong mamarapatin at ilalagay ulit sa konseho, si Tito Wilson po ay makikipag-ugnayan sa ating Department of Agricultura upang maitaas pa ang antas ng ating agrikultura sapagkat ang pangunahin po ng kabuhayan dito sa ating bayan
lalong-lalo na po sa mga kabaranggayan ay ang agrikultura. Kaya po, si Tito Wilson ay nakikiusap din po sa inyo na muli rin po ninyong maibalik sa konseho. Number 11 po, si Tito Wilson, sa darating na Mayo 12, sana po ay muli ko po kayong mapaglingkuran. Si Tito Wilson po ay may nagawa na at si Tito Wilson Mabuti po ay may gagawin pa. Sa Team Carrier po, makakaasa po ang mamamayang Buwakenyo. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. And for our next council, Madrigal Hernan. Wala pa. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay si Punong Barangay Hernan Mugun Madrigal. Galing po sa Barangay Agod. Taga-barangay naman, kasi kinakailangan naman na mapakinggan yung pong mga hinahindig ng mga kabaranggayan. Unang-una ho ay ang ating tututukan, siyempre, ay yung pag-harmonize ng mga sinusulong nating mga ordinansa. Kinakailangan kasi ay akma yung ating ginagawa dun sa pinatutukulan o yung magbe-benepisyo po dito. Kung kinakailangan po, makipag-konsulta tayo sa ating mga mamamayan, ay importante yung kasi yun para naman yung immediate benefit ay direkta ang papupuntahan. Pangalawa, yung employment. Kinakailangan naman, palakasin din naman natin yung local employment dito sa ating bayan ng Buwak. Meron naman tayong municipal peso. So, pag-ibayunin na lang natin yan. At isa pa, kung pwede ho nating maisulong yung pagkakaroon ng cooperative office sa ating munisipyo, ay mas mainam po na may isang opisina na tututok para naman yung mga kabaranggayan ay meron hong mabibigyan ng pondo once na sila ay mabigyan ng akreditasyon. Hindi gagastos ang munisipyo, magagaling ang pondo sa Cooperative Development Authority at yan po ay kinakailangan ibigay natin. Tatlo ho, dapat ang pamahalaan ho ay responsive. Kinakailangan ay lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalang bayan, lahat ng mga empleyado ay dapat ang pagtingin sa lahat ng mga humihingi ng mga serbisyo ay pantay-pantay. Paigtingin ho natin yung good conduct and the ethical standard na batas naman na yan. Yung apat ay yun po, dapat ang namumuno ay may nobleness. Humility. Sorry, yun na ako. Hindi umabot ng MAN. Maraming salamat po, number 12 po sa balota. Huwag niyong kalimutan, May 12 ang ating eleksyon, May 12 Fiesta sa Agot, bumoto po tayo. For our next is Malubag Amadeo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Amadeo Mason Malubag Jr., isang simple tricycle rider at pangulo ng Federation of Tricycle Operators and Driver Association of Buwak. Ako po, ang tawag po nila sa akin, ito na Press Bagots. At ang Bagots po ay may kahulugan. Ito po yung Buwak ay asenso gamit at tundan sa mga nagkakaisang sektor. Bakit po? Sapagkat ang mga tricycle po ay nagbibilang sa sektor ng transportasyon. At malaki po yung aming kampanya dito sa ating pamayanan. Kami po, bilang sektor na po, ay kalipat po ng ating pamahalaan, lalo na po pagdating sa turismo. Kami po ay naghahatid ng mga pasahero, papunta po sa kanilang pupuntahan ng mga turismo spot dito. Kami rin po, bilang kabahagi po ng Peace and Order Council, at bilang kabahagi po sa peace, kami po ay lagi nasa lansangan, at katunayan po, yung nahuli po natin na most wanted person ng province ng Rizal, ay dito po nahuli sa Buwak Marinduque, at isang tricycle driver po ang nakahuli dito, ang nakapagturo. Kami rin po, bilang nasa toda po, ay napakalaki po ng aming nabag na pera sa kapalyaman ng Bayan Buwak. Subalit hanggang ngayon po, ang aming po sitwasyon ay wala po rin pangsamantala, permanenteng aparadahan. At ito po ang kailangan kung bakit po ako nasa inyong harapan. Sapagkat bilang pinuno po ay naninindigan po at tumatayo para sa aking mga kasama. Alam ko po na mahirap po itong aming sinusuko ngayon sapagkat sektoral po ang aming laban. Pero umaasa po ako sa inyo, natutulungan niyo po kami. At ako po bilang leader nila ay lahat po ginagawa ko upang maibigay sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Katulad po nito nakaraan ng February 15, ang aking po mga kasamang driver ay pinagulungan ko po ng pabuya at sertipiko ang mga honest driver upang makita po nila yung aming pagpipili
na kami po ay maging katake ng ating pamayanan at maipakita ko rin sa aking mga kasama driver na sila ay binibigyan ko ng pagpapalaga. Uli po, Amadeo Maso Malabag Jr. po, number 13 po. And for our next is Consial Alvar B-Boy. Consial Manguera Chief. Hello, Santo Kayentens. Number 15 sa Barota, Chief Manguera. Laging barangay ang una. Pagbati ko muna sa ating organizers, Father Elino, maraming salamat. Personally, nagpapasalamat ako. Ito ang pinakamataas na uri ng candidates bureau na lahat ay nirerespeto. Salamat po. Hindi makakalimutan ang bayan ng buwak ang ginawa na ito. Dahil ito ang kauna-unahan at napaka-responsable ng ating mga candidates. Ano po? Kay Chief Manguera po, ako po ay 4 na beses naging Chief of Police ng Buwak, naging OIC Provincial Director ng Marinduque, at ako po ay na-elect ng 2022. Siguro naman po sa aking kwalifikasyon ay pwede ako bumalik sa 12 Sangguniang Bayan. Ako po ay board passer din. Ako din po ay civil service eligible. That is my qualification. Pero ako po ay nilagay ng 11 Sanggunian na pasama po tayo sa pag-akda ng 37 Ordinance. Palagpakan po natin ng 11 Sanggunian. Kaya po ang ating advokasya, parehas kami ni Roy. Si Chief Manguera ay no to mining. Walang pwedeng magtunggal, maglalawigan ng Marinduque. Yan po ang hindi natin dapat maulit sa ating kasaysayan dahil napakahirap ng ating naramdaman ang mining. Pangalawa, si Chief Manguera ay patuloy sa no to illegal drugs. Si Chief Manguera ay mananatili sa posisyon na we will maintain the province of Marinduque as insurgent-free. Yan po ang mahirap at napaka naranasan natin ng panahon po natin sa pulis. Sa amin po, okay po, number 15 sa Barota, Chief Manguera po, muli po mabalik sa 12 Sangguniang Bayan. Maraming salamat. And for our next is Consial Manrique Tino. Magandang gabi po, bayan ng Buwak! Sweet 16, number 16 po sa Balota, nagbabalik Konsehal Tino Manrique, kahit po ngayon ay tinatrangkaso, kumaharap po sa inyo upang magbigay ng plataforma de gobyerno. Sino po si Konsehal Tino Manrique? Dati na po naglingkod sa inyo sa loob po ng isang termino. Nagsulong at nagakda ng 17 ordinansa at humigit 80 resolusyon. Maliban po dito, may mga nais na po tayong isulong. Una po, sa sektor ng ekonomiya. Palaguin po natin ang lokal na ekonomiya, gawin pong business friendly sa pamamagitan ng pagbigay ng tax holiday sa mga nais mag-invest sa bayan ng Buwak upang makapagbigay po ng karagdagang trabaho sa ating mga mamamayan. Ang ating pong ang ating pong vision ay magkaroon ng dagdag oportunidad para sa Buwakenyo dito rin po sa bayan ng Buwak. At syempre po, ito po ay ang kasama po ng ating pangarap ng ating bayan ay maging modelo. Hindi na po tayo titingin sa iba't ibang mga bayan at iba't ibang lungsod. Pagkos tayo po ang titingalain ng mga ibang probinsya at ibang bayan. At sana po, dumating po ang punto na masabi natin, ako ay isang Buwakenyo taas noo kahit kanino. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras makinig ngayon. Pakitandaan po, number 16 po sa Balota, Tino Manrique po, handa po maglingkod, handa makipagtulungan, sino man po maluklok, sino man po makasama po, tayo po ay tutulong, ipaglalaban ng tama at itatama po ang mali. Maraming salamat po. And for our next is Consial Cristal Alberto. Magandang gabi po, bayan ng Buwak. Ako po ay
naglingkod sa gobyerno ng halos 45 years. And then ngayon po, naglilingkod bilang kagawad ng Isok 1 at naglilingkod din po sa ating kapalian bilang lay minister po. Ako po ay si Alberto Ambit Istal, number 18 po. At ang aking pong priority ay ang ating pong matatanda. Alam po natin na kulang ang budget para sa kanila sa pagpapagamot, pagpapadala sa mga ospital, sa kabila, sa Maynila, sa Lucena, kung saan man. Kaya ako po ay nagtutulungan ang lahat ng aking tatanggapin sa gobyerno, sweldo man o anumang allowance bilang konsehal ay bibigay ko sa matatanda bilang pondo at yun ang gagamitin nila. Hindi ko na po kailangan yun at ako po ay pensyonado na. Maraming salamat po. And for our next is Konsehal Dardo Toy Darts. Pagpala, magandang gabi po sa inyong lahat. Mapagpala, magandang gabi po sa inyong lahat. Bayan ng Buwak. Pagbibigay-bugay po sa mga kalagalang po ng mga kasama ng mga kandidato po, lalo na po sa kasalukuyang mayor po ng Bayan ng Buwak, kay Mayor Arvin Carion, at sa kay Vice Mayor sa inyo, sa mga kasalukuyang konsehal, at sa mga kagalang-galang po ng mga pulis, mga law enforcement po na nandito. Pagpalang kami po sa inyong lahat. Muli po, ako po ay magpapamay SK Chairman ng Bayan ng Buwak. Magandang gabi po. Yan. Ako po ay muli magpapakalala sa inyo. Ako po si Richard Velasco Nardo, ang simpleng mamamayan po mula sa bayan, mula sa Ilaya ng Buwak, Barangay Mainin. At ako po ay kumakandidato ko bilang konsehal ng Bayan ng Buwak na lang ang ngaring maging po layunin isang maunlad ng Bayan ng Buwak. Bago po kalimutan, ako po ay unang nagserbisyo sa barangay taong 2008 hanggang 2010. At ako po ay sumunod na naging barangay kagawad taong 2013 GIP Livelihood Program Special Educational Assistance at naging kagapay po ng barangay secretary, mga barangay captain po, isa po ako sa naging kagapay nila kanilang mga concerns po. At ilan po dito sa mga mamayan ng Bayan ng Buwak at mga barangay officials ay ako po ay natatanda at nakikilala ko po. At tulad po ng mga yung kusang loob po at mababang humingi pa rin yung suporta, sana po ay suporta nyo ako sa darating halal. Muli po maraming salamat po. And for our next is Konsehal Awil Moseno. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Awil Moseno. Gagawa po ng mga programang kapag-pinabang po para sa ating lahat. Unahin natin ang tubig. Ang PWD po ay bibigyan po natin ng mga benepisyo tulad ng 500 kada buwan po. Gagawin po natin lahat yan. Ang mga senior citizen po ay susuportahin po natin ang TODA, ang mga libreng gamot po ay gagawin po natin lahat yan. Isa-isahin po natin yan para po magawa po natin lahat. Maraming salamat po. Awin niyo po isa po, number 3 sa Malota. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa ating mga kaparian, sa ating po mga kasamahan sa Element sa Kulian. Ako po ito, si Kuya Haim Moseno, yung konsehal. Ang susunod ko po, ako po ay inyong ilulukan. At ang kalikasan. Kalikasan po ang pangunahin kong tututukan. Kung maaari, ipapatigil po natin ang kaliwat kanang pagbubungkal ng ating kabundukan na nagdudulot ng malaking pagbaha dito sa Bayan ng Buwak. Ikalawa, ang kaliwat kanang pagbubungkal sa ating ilog na nagdudulot ng pagkamatay ng mga tao o ng mga bokenyo. Bilang isang kabataan, kailangan po natin maging tumindig para sa ating nauunahin ang interes ninyo at hindi ang interes nila. At sa uli, lagi-lagi para sa kabataan, kalikasan, sa Diyos at sa bayan. Maraming pong salamat. Our next is Konsehal Palomares Carlos.